Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang business dito sa Bulacan na kilala sa paggawa ng maki, nigiri at inari. At alam nyo ba na ginagawa niya yan on the spot? Pero hindi lang tayo kakain, aalamin din natin ang kwento niya at kung paano siya nagsimula sa negosyong ito at kung paano siya unti-unting nakilala at lumago. At ito ang panibagong episode ng Ralph Recommend series natin. Kung tatanungin niyo ako kung ano ang isa sa mga paborito kong cuisine, malamang una kong isasagot ay Japanese cuisine. Sobrang gusto ko yung simplicity na may komplikadong lasa. Yung mukhang madali lang pero sa totoo, punong-puno ng artistry ang bawat pagkain nila. Kaya naman, saludo ako sa Oksim, isa sa mga kilala na sushi at maki vendor at nagsimula sila sa simpleng paglalako sa palengke. At ngayon, sikat na sikat sila sa mga pop-up events at bazaar dito sa Bulacan. Ako si Lawrence Mico Osorio at ako ang nagsimula ng Oxims. Feel ko 2017, 17 or 18, mga ganyan. Parang 18 namin na-register yung business pero 17 kami talaga nag-start, mga ganun. Natuto ako sa pagluluto dahil since college, ang gusto ko talaga kasi arts. Mahilig ako mag-drawing, nag-try ako mag-tattoo permanent before ako magtrabaho sa kusina. BSU pala ako nag-aral sa Maine. Marami nagsabi sa akin na walang pera sa fine arts. So nag-try ako ng sunod kong gusto. Magluto. So matuto magluto. Wala akong alam. Kahit magsayang di pa ako sanay. So mag-HRM. HRM naman talaga ang papasukin ng iba. Pag ganyan. Hindi ako pumasa. Nabumagsak ako sa food tech. Pero nagulat na lang ako, subjects namin doon, puro luto, hot food, bartending, baking. Sabi ko, gusto ko na to. Ito na yung parang matutunan ko na lahat ng department sa HL. Hindi na ako nag-shift. Tapos, nagsimula ako matuto talaga. OJT ko ng second year. Nag-OJT kami sa Soul Garden, SM North EDSA Annex. Naging ka-close namin yung may-ari, sila Miss Annabelle. Yan, ganyan. Hanggang sa ako na nagpe-prepare. Doon ako nagkaroon ng experience ng rolling ng sushi. Pero sa Korea, kimbap naman. Kimbap. Nasanay ako mag-roll doon kasi buffet. Then after nun, ayoko na bumalik sa school. Gusto ko nang ituloy siya ng work. Pero 16 years old lang ako noon. Hindi pa daw pwede, sabi nila Miss Annabelle, masyado pang bata. So tinuloy ko hanggang 4 years. Nag-OJT kami sa Boracay Regency Hotel. Sea Breeze yung restaurant. Doon din nag-start yung parang drive ko na magluto talaga. Tapos every night, nagluluto kami ng live sa mismong beach. Doon na nahasa yung utak ko sa pagtanda ng mga ganyan. After graduation naman, ayoko mag-work. Ngayon naman, ituturo sa atin ni Lawrence ang bestsellers nila at kung paano ito inihahanda para sa mga customers. Ang story nitong shrimp nigiri din pala, siguro yun, 1-2 years na sa amin kung ginagawa pero hindi ko inaalok sa customer. Hanggang sa meron lang akong customer na pinatikman. Kasi gusto niya. Nagpagawa hanggang sa naging bestseller namin. No? Naging paborito ng marami. Yun lagi ang hinahanap. Dalagay mo sa kamay mo yung shrimp, kukuha ka ng portion ng rice, lalagay mo sa ilalim pala, sa mismong tiyan, kung saan mo hiniwa yung hipon. Tapos, mailagay mo na yung rice doon, naka-vacuum yung hipon doon sa para kahit tumagilid siya, hindi maghihiwalay. After nun, lalagay na namin yung sauce namin, yung tare tawag namin doon. Kumbaga, yun ang pinapahid namin sa lahat, mostly. Tapos, lalagyan namin ng miso mayonnaise, isa rin yan sa parang all around mayo sauce ko na kapag tinorch, masarap. Nagkaka-burnt taste siya, smokiness. Isa pa, tinotorch namin siya sa wooden chopping board. Para yung usok ng chopping board, humahalo na dun sa hipon mismo. Ayoko talaga mag-work. Pinilit lang ako ng lolo ko kasi daw, kailangan ko ng experience sa trabaho talaga mismo. And then, yung kaibigan ko na fresh grad, sinama niya ako lumuwas.
inaya ko lumuwas para maganap siya ng OJT niya. Sumama naman ako, pinag-print niya ako ng resume ko din. So lahat ng pinasahan niya, pinasahan ko din. Hanggang sa nakarami kami. Then after ilang weeks, tinawagan ako ng Manila Hotel. Kumbaga, luck lang talaga. Hanggang sa ako yung nakuha. Doon ako nag-start. Medyo mahirap din kasi mag-start sa medyo professional kitchen. Ako lang alam. Mararamdaman mo talaga na nasa pinakababa ka. Hanggang sa yun, natututo ako. Hanggang sa yung sous chef ko doon, si Chef Mark, tinanong niya ako, gusto mo sumali ng competition? Yung pala, yung competition na yun, yearly. First Philippine Culinary Cup na sinalihan namin. Kumbaga parang surprise na lang din doon sa hotel na kaming tatlo, yung team namin, lahat kami contractual. I mean, lahat ng kalaban namin, head chef, sous chef, executive ng ibang hotel. Pero nakakuha kami ng medal. Nag-bronze kami 2 years in a row. Tapos, yun na. Kumbaga, feeling ko, may mga alam na rin ako. Pero syempre, kailangan pa rin natin gusto ko pa rin mag-venture sa ibang lugar, ibang ganyan-ganyan. Nag-resign. Tapos, nakapasok ako sa isang Japanese restaurant sa Visayas Out. Yung restaurant na yun, sobrang ganda ng flow namin. I mean, Japanese, medyo mahirap aralin. Maraming stations din. Para nagagamay namin lahat. Tapos, sabi ko, tumatanda na ako. Doon na, sa point na ako. 22 yata ako nun. Parang gusto ko naman nung may sarili na akong oras. Pero habang ginagawa ko pa rin yung passion ko, doon ako nag-start mag-sushi. Sa Inari, ano yan isa yan sa dish namin sa Japanese resto namin na pinasukan ko dati. Ano yan, parang first time ko makita, ano to, ganyan-ganyan. Pero sobrang elegante naman. Kasi per piece ang benta, 200 per piece dati, ganyan-ganyan. Wala pa ako nun dati, agad. Puro maki lang. Tapos nung nagkakartimar na kami, nakakita na ako. Sabi ko, ito yung Inari, ganyan-ganyan. Nag-try ako ng isa. Ang una kong flavor ng Inari, syempre, yung kilala ng karamihan, yung crab sticks. Even though pare-pares ng laman, yung maki tsaka yung Inari, naiiba pa rin yung lasa niya dahil yung sa added sweetness nung tofu. Tapos yung torch na alige mayonnaise, iba rin yung lasa niya compared dun sa alige mayo lang. Nag-start ako noon, gumagawa lang ako ng 10 rolls. 10 rolls every day. Yung 5 nun pinamimigay ko. Yung 5 binibenta ko. Kasi syempre, kailangan mo mapatikim. Ang unang market ko, palengke. Naglalakad-lakad lang ako sa palengke. Kasi malapit lang kami sa palengke. Nandiyan yung mga may pera talaga eh. Yung mga may pwesto sa palengke, yung mga nagtitinda ng karne, ganyan. Sila binibigyan ko. Tapos yung 5, tatry ko na ibenta yon. Bumalik lang yung puhunan, pambili ulit, paikot, hanggang sa dumami, hanggang sa nag-order na sila. Tapos dire-diretso na, online. Hanggang sa makita ako ni Ate Phoebe, si Pinay Mama. Siya yung unang nag-vlog. Vlog pa nun, sa internet lang, about sa amin. Tapos yun, nagulat ako, lumabot din yung followers. From 700 yata. Naging 1.5, tumaas. Ganyan, dumami na orders. I mean, doon kami nag-start makilala. Puro online lang. Tapos inabutan tayo ng pandemic. Lalong lumakas. Actually, lumakas ang online selling nun. Pero nung nawawala na yung pandemic, humihina na yung online orders, ganyan. Sabi ko, kailangan ko gumawa ng ibang way para mailabas yung pagkain. Sa maki naman kasi, ang kinakain ko madalas sa maki ko, yung salmon din. Aburi din siya na version. Pero ang paggawa naman namin nun, meron akong pickled radish, cream cheese, mostly nasa lahat ng dish eh. Cream cheese, tapos yung aonori, yung powdered seaweed. Ayun, malakas din makadagdag ng para siyang aroma or aftertaste ng nori sa pero di mo makakain yung nori. Malalasahan mo lang siya sa ilong. Tapos yung salmon naman namin na ginagamit diyan.
May mga nagre-request na customer na huwag masyadong i-torch kasi gusto nila medyo hilaw. Men, yun din yung ano namin, nalagaan namin dun sa salmon maki na yan. Pwede mo siyang lutong-luto, pwede mo siyang medyo hilaw. Ganyan. Medyo magkakaiba lang din talaga yung lasa and texture. Titigas pag lutong-luto. Pag hilaw naman, medyo wet. Kasi yung sauce tsaka yung mayonnaise, andun pa rin siya sa ibabaw. Ang una kong sinalihan, alam ko dito sa simbahan, ako na una, simbahan ng Plaridel. Diyan ako nag-start ng bazaar. Tapos Memorial, Manila Memorial, ganun-ganun. Hanggang sa nakita ko yung Bufex. Nakita ko, ang ganda pala ng setup ako. Kahit umulan, hindi mababasa yung loob. Para siyang malaking tent na may mga divisions. Sige, tuloy natin, ganyan-ganyan. Tuloy namin, first day, talagang lakas ka ako, ang daming bumibili. So, yung mga galing sa munisipyo, galing sa BMC, mga doktor, ganyan. Napupunta doon, nakikita kami, bumibili. Tsaka nung monitoring ng sales kasi, natutuwa kami. Every day, pataas ng pataas. Last day namin, umabot na siya ng 20. Nag-start kami, parang 6K, first day, pataas ng pataas, ganyan-ganyan. Yun din, malaki na itulong sa marami na nakakita sa amin. Marami na nakakilala. Masaya, na nakakatakot eh. Hindi naman permanent yun eh. So, kailangan namin i-maximize yung hype. At the same time, gawin namin lahat para ma-maintain. Hindi kami nagpo-focus sa hype eh. Mas gusto namin yung returning customers talaga. Iba pa rin yung hahanapin ka talaga ng mga tao. Hindi man sila everyday maghanap, pero kapag nag-crave sila, ikaw yung gusto nila. Ito na yung bago nyo. So, meron kang kare-kare. Nagtatry ako ng mga ano talaga. Dahil hindi lang naman Japanese yung ginagawa namin. Version ko ng kare-kare, caldereta. Yun, isa pa yun, caldereta. So, bukod sa Japanese, meron na silang kare-kare ngayon. At saka pares, wala lang yung pares ngayon. Kaya hindi ko rin siya nilalagyan ng subtitle yung Oxims ng Japanese. Tama. Maki dahil At least so, maging generalize. As brand siya, hindi talaga siya yung nakakulong sa Japanese lang. Try natin. Tsaka lahat na nagiging staff ko, tinuturo talaga sa ano lang. Yan gawin. Sarap. I mean, lasang pambahay, lasang recipe talaga. Yun nga, inisip ko talaga. Mukhang recipe talaga to sa bahay niyo. So, lasa siyang pambahay, pero tikman natin sa kanin. Tapos yung bagoong namin pala. Ay, oo, syempre. Kaya yung bagoong, yung meron kasi talagang kare-karing, talagang soup, kumbaga parang talagang kare-kare. Ito parang ano, parang may maaalala ka sa lasa ng caldereta. Pero kare-kare siya. Pero yun nga, parang feeling ko yun yung pagiging unique niya. Parang may hint na para siyang may pagkakaldereta. Which is good. Good naman. Nice naman. Parang, tapos yun nga, yung lasa niya mukhang hindi pang benta. Mukha siyang pang pakain sa bahay. Ilang araw na itong nasusolo sa'yo, di ba? Oo, yan, kare-kare. Saka yung pares na ubos lang din. So, titikman natin. Actually, alam ko naman yung lasa nito. Dahil, first time ko talaga natikman sa'yo. I mean, yung nagkita talaga tayo dun sa Bufex, ano lang talaga, curious lang talaga ako dun sa showmanship nung parang ano napadaan ka lang talaga. Oo, napadaan. Tapos mahilig naman talaga ako. Mahilig talaga ako sa sushi, honestly. Which is medyo takot, pero dahil nga sa presentation, sobrang gusto ko siyang tikman. Dahil ito sir, gawa ko din to. oh, Chili crisp naman siya. Hindi siya masyadong maanghang. video mo nga ma'am. Itong bumili. Sabi niya, matagal ko siyang ginagawa sa bahay. Dito siya most gusto. O kahit saan. Okay, kahit saan. Mostly nahalo sa kanin. Okay. Mukhang masarap eh. Tikman lang muna natin ito. Siya. Actually, ngayon lang ako nakita na nagtitinda na may ganito. Pero sa Japan talaga may mga ganito eh. Pero dati parang nakikita ko sa'yo, Kikoman na naka-portion, which is mahal. Mahal eh, no? Lalagyan. Tapos nasasayang eh. Di lang. Okay. Thank you po. Kape ka. The best talaga. Alam mo yun yung minsan, yung may magagawa kang pagkain na alam mo na
alam mo magugustuhan to na most ng tao. Sarap. Ako yung first time ko lang na natikman. Nung first time ko lang natikman yung product mo, sabi ko, alam ko na talaga merong tong, alam mo nang hindi basta kusinero, hindi lang basta nagtinda. Yun naman yung ano ko dun yun naman yung panlasa. Tsaka siguro dahil kusinero, nararamdaman mo rin kung sino yung may galaw eh. Alam mo naman yung may galaw na ito talagang hindi lang basta ito gumagawa ng produkto. Ano talaga to? Kumbaga, gusto talaga nito yung craft na ginagawa niya. Hindi naman siya pumapatay. Kasi pati yung kaibigan ko na hindi kumakain ng manghang. Nakakain niya. Gusto niya. Parang mga Chinese, ano? Chinese, no? Chinese. Sarap. Hindi ko pa kasi natitikman yung Sarap. XO sauce. Sa parang XO sauce. feeling ko ganun yung dating niya. Pero Ang sarap na to. Sarap na. Sarap. Pang kahit saan. Kaya sabi ko, Ang sarap nito. Ano siya, yung maanghang siya, pero yung anghang, kick lang siya eh. Pero yung flavor na dinadagdag niya, yun yung masarap. Yung mga garlic, ginger, something gano'n. sarap. Nanood lang ako paano gumawa ng mga chili crisp na ganun. Pang Chinese, mga pang siomai. Korean? Kasi gamit ko dyan, Korean chili flakes. Tapos konting siling fresh na pinirito. Bukod-bukod siya ng pirito eh. Pero pag i-combine mo na siya, iwala na siya sa apoy. Pero piping hot na mantika, bubuhos mo sa bowl. Yan na siya, maluluto na siya doon. Sarap, sarap. So, ito yung salmon maki. Sarap talaga. Pag kumakain talaga ako ng mga product mo, parang pakiramdam ko nasa restaurant talaga ako. Yung mga ganun level. Yun ang level pare, yun ang talaga. Kaya sobrang gusto ko yung mga product. Isipin ninyo, nagsimula siya sa simpleng paglalako lang sa palengke para lang makilala ng mga customer ang kanyang produkto. Ngayon, kabi-kabilang bazaar at malalaking event sa Bulacan ang pinupwestohan ng Oxim. Hindi ito overnight success. Ito ang bunga ng ilang taong pagtatyaga, determinasyon at matinding paniniwala sa kalidad ng kanilang produkto. Kaya naman, kitang-kita natin ang magandang bunga ng kanilang sipag at pagsisikap. Tapos, malaki na itulong sa family kasi yung alam mo dati may point pa na gugutom kayo, ganyan. Yung kapag nag-crave ka nito sa Friday na, sa weekend na lang, ganyan, sa sahod na. Pero ngayon, yun gumaan. Ngayon may pamangkin na, may bata na, syempre, na-spoil din. Yun, medyo naging komportable na. Dahil sa business. I mean, suporta naman silang lahat. Ganyan. Lalo si Mama, kasi kami ni Mama, kami talaga magkasama niyan. Kami nagluluto eh. Si Mama nagluluto din siya, more on Filipino cuisine naman siya. Catering, ganyan. Si Mama din ako natuto magluto kay Mama din. Tiyaga. Unang-una, tiyaga. Pangalawa, focus ka rin sa pagkain mo. I mean, hindi mo kailangan palitan lahat ng ingredients mo ng mura para umangkop dun sa presyo na gusto mong makuha. Ibibase mo pa rin yung presyo mo dun sa lasa na gusto mong makuha. Tapos, consistency lang dun sa ano. Magkakamali tayo. Magkakaroon tayo ng reklamo. Lagi. Pero tuloy lang. I mean, hanapin mo lang lagi yung lasa mo. Lagi mo titikman. Ayun, yung pa isa. Yung iba kapag may iba na gumagawa, hindi na tinitikman. Bagay, sanay na to, ganyan. Hindi, check mo pa din. Sa food, hindi agad bumabalik. Actually, ako, naramdaman ko lang na kumikita 3rd year na. Kasi first 2 years, paikot-ikot, padagdag na. Pero padami na padami. Makikita mo, padami na padami yung gamit mo. Pero yung talagang panggastos, yung pangbalik sa'yo, pang spoil mo sa sarili. 3rd year ko na ano yun. Ini-invite ko kayo guys na i-try yung sushi namin. Open kami lagi dito sa bahay, sa Banga First Plaridel. Para makita nyo rin yung ibang products natin. Meron kaming page, follow nyo na lang yung Oxims. Pag tinype nyo naman yung Oxims lang yung mismong pangalan ng page eh. Tapos meron din tayo sa Instagram,
Pero mas active tayo sa Facebook. Talaga naman nakaka-inspire ang kwento ni Lawrence ng Oxims. Mula sa simpleng paglalako sa palengke hanggang sa malalaking event at bazaar dito sa Bulacan. Patunay lang na kapag may tiyaga at may tiwala sa produkto mo, maaabot mo ang tagumpay at mga pangarap mo. Kung umabot ka hanggang dulo, salamat sa panonood ng episode ng Ralph Recommends. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video.